Well, sir, good morning po. Kami po ay student po ng M3C. Meron po kami i-convene interview po sa inyo about sa PQM. And meron po mga 5 topics po kami na nakuha, napili. And meron po siyang questions na 6 every topic po. So, okay lang po ba, sir? Okay po ba? So, ang topic po is continue process improvement. So, first question po, what is the most creative idea you've had for make your job better? What is implemented? Tinulumin mo ba para maintindihan mo yun? Ano po, sir? Ano po mga creative idea na nagawa niyo po para mas mapabuti po yung trabaho niyo po? Siyempre yung sa kliyente, kailangan gawin mo yung pinakamabuti mong trabaho. Kumbaga, hindi ka nagtatrabaho para sa pera lang. Kailangan gawin mo yung trabaho mo na isipin mo na ito yung gusto mo, yung ano mo talaga, yung hilig mo. Kasi yung dala lang ng pera at dala lang sa pera lang, minsan hindi mo nagagawa yung pinakamabuti mo ano eh. Marami kang makakaaway na kliyente kasi about pera. Sabihin, yung tawad, ganito, ganyan, hindi mo gusto yung sa amin, number one, tatrabahuhin mo siya dahil gusto mo talaga at saka yung ano mo talaga, yun talaga yung yung hilig mo talaga, yun talaga yun. So, sa next question po, tell me about a time you received feedback from your manager that resulted in implement in your work. So ano po, sir, parang kwento niyo po sa amin, sir, kasi di ba po, worker din naman po kayo dati. Oo, marami tayong pinagalingan. Ano po yung mga, sa tingin niyo po, anong mga time na po na nagtatrabaho kayo, ano po yung mga feedback po sa manager niyo na nakuha niyo sa kanya? Na naging, na parang mas nabigay po sa inyo ng courage para po mag-try. Hindi, ganito yan. Pumasok ka, gumawa ka nagtrabaho ka sa labas, unang-una, gumawa ka, gawin mo yung lahat ng rules nila o yung ng company. Huwag mong patitignan yung yung kasama mo na minsan ando yan din sa trabaho. Kasi mayroon mang bonus o mayroon mang incentive, gawin mo yung trabaho mo kasi yun yung yun yung ginusto mo, yun yung pumasok ka sa kanila, kahit ano man ang mangyari, ibig sabihin, gampanan mo yung trabaho mo. Kung kahit may mga hadlang, yung mga kasama mo, minsan, huwag ka magtatrabaho na lang yun sagad kasi lang naman eh. Mapatayin mo lang yung sarili mo dyan. Hindi, trabahoin mo, may makakita at wala, gawin mo pinakadagos mo. Yun lang. Para at least, umalis ka man sa kanila, hahanapin ka. Na sila yung maghabol sa'yo na sayang tong hindi yung umalis ka, hindi, kaya mo na yan, wala namang kwenta yun eh. Ganun, trabaho lang para sa pera lang, ganun lang, hindi niya yung trabaho niya, hindi niya mahal ng trabaho niya, kumbaga wala siyang malasakit number one. So yung natutunan ko doon, may mga amo naman ako na mababait naman talaga, marami naman ako among ganun na yung lang umalis, kaso sabi ko, sir, gusto ko rin kahit paano, katulad nyo rin na success, kaya ko naman, try ko. So sila, nakaya nila, yun yung hamon sa akin na kaya ko rin. Di ba? The next question po, have you had any training or on continuous improvement or related methodology? Parang nagkaroon po ba kayo ng training or continuous improvement? Siyempre kailangan mag-aral ka sa sarili mo. Hindi naman lahat mapag-aralan mo sa school. So kailangan para ma-improve yung sarili mo, aralin mo. Marami nang ngayon, pwede yan yung mga lahat ng platform, social media platform, pwede mo tunan. So, tiyagayin mo lang. Basta aralin mo paano yung shop, para maging latest yung mga yung data nyo. Ibig sabihin, ganun, kailangan mo aralin isa-isa. So
So kailangan sumabay sa technology, kailangan namang old school ka lang. So sa panahon ngayon, puro bago. So hindi ka pwedeng gumawa ng mga bago, hindi pagkakatiwala sa'yo ng may-ari yan, lalo na. Tulad yan, may mga auto ng bibigay ba sa'yo ng ganyan ng, hindi, basta ako gagawin ko yan. Oo, nandun yung gusto mong gawin, pero ano ka ba, kaya mo bang, meron ka bang mga equipment o meron ka bang knowledge? So kailangan mo mag-improve. So learning, kailangan. Yun. So next So mga kaibigan din, isa pa rin. Maraming resources, marami kang kaibigan marunong, may isama ka. Magaling mag-isama dapat. Ganun. So next question ko siya. How do you feel about failure po? Kahit saan meron eh. Ultimo, gumawa ng mga sasakyan or kahit ano merong failure, tanggapin mo. So number one, kung may bakya. Huwag mo itago. So kung ikasisira ng shop, sabihin mo ng sa may-ari, ano mo siya, paano yan, karoon ng problema. Hindi naman inaasahan. Aminin mo kasi mamaya, tumakbo sa daan yung kalsada, o kakalsada yung sasakyan, na-disgrasya, hindi mo sinabi sa maging honest sa kliyente. Sa ganun din sa mga tao, sabi ko, kung nagkaroon kayo ng failure dun o na-disgrasya yung gandong part, sabihin nyo naman agad. Hanggat maaari, wag nyo itatago kasi pag itanago nyo yan, pumutok sa daan yan, babalikan, mas malaking problema yan. So hanggat maaga, kung halimbawa tulad yan, na kailangan gamitin sa sasakyan, di bali magalit siya sa araw na yun na hindi niya magamit yung sasakyan, huwag mong i-release. Dahil dala lang ng gusto mong matapos at na doon sa oras na tinakdaan mo, kailangan may labas mo. Kung hindi obra, huwag mong pipilitin. Pag hindi talaga, huwag mong pipilitin. So next question po. How can you tell me about a time you made a mistake at work and how you recovered it? Ano po, paano niyo po, pwede niyo po bang sabihin sa amin yung mga time na nakagawa po kayo ng mistake sa trabaho and paano niyo po siya nagawa ng paraan? Marami namang mistake talaga eh. Kumbaga, nandyan yan eh. Ang gagawin mo, ayun nga, usapin mo yung mga kasama mo na ito. Tulad yan, inaabot minsan kami talaga ng ating gabi sa trabaho. Sasabihan mo yung mo na, pwede ba natin gawin natin kasi kailangan natin tapusin eh. Papakiusapan mo yung mga kasama mo. O yung mga trabahador na team kayo. Ito, nagkaroon tayo ng problema, kailangan nating makabawi sa kliyente. Minsan, halimbawa, ito yung ginawa natin, preno. So yung iba, i-check na lang lahat para lang mawala yung ng kliyente na sir, ganito, i-check na namin yung mga gantong ibang hindi na na lang namin. Kumbaga, previous namin, kalubog-lubog para hindi naman para sila, nila na, ito, nagkaroon ng trabaho, pero ginawa niya, nagkaroon pa ng extra service, ginawa mo na walang bayad. So yun, isa yun. Nawa hindi mo kailangan singilin. Hindi mo na kailangan singilin. Yun, yung mga ganun. So next question po, when you face a difficult problem at work or home, how do you go about solving it? Pag nagkaroon po kayo ng difficult problem sa bahay o sa trabaho, ano po yung mga isa sa mga ginagawa niyo para mas ma-resolve ko niyo? Ibig sabihin, iba yung sa pamilya o gano'n? O sa, tapos sa trabaho? Number one, huwag mong isama sa trabaho mo yung problema mo sa sa ibang tao, sa pamilya mo o kung sa huwag mo isasama kasi hindi naman kasama sa trabaho mo yung ang gawin mo, magpahinga ka, huwag mong gawin. Kung masisira trabaho mo, dala ng problema mo sa ibang bagay, hindi gagawin yung trabaho mo kasi masisira trabaho. Yun, isa sa para sa akin. So next topic po tayo, supplier partnership naman po ito. What are considered in supplier section? Parang ano po yung mga consider nyo syempre po, di ba tayo minsan, nagkakaroon po tayo ng mga parang nagbibenta tayo ng mga parts sa iba na kailangan nila tapos sa atin meron. Lahat ng, may mga shop na gano'n. Mayroon ka bang ganito? Ibenta mo talaga, magbibenta mo, magbibenta. Ganun talaga.
So paano niyo po siya, paano po kayo nagiging better seller sa kanila? So may may warranty. Ginagawa namin, kabit mo muna. Bago nabilin po. Bago mo bayaran. Pagka good, bayaran. The next question po, what would the supplier do better to improve your relationship and better adjustment? Parang, paano po kayo nakikipag-communicate sa kanila para magkaroon po kayo ng better communication and relationship po sa customer? Number one, social media. Yan, may social media platform tayo. Tapos update mo sila, lagyan mo sila ng timetable. So ito, yung auto natin, ganito ang date ng maintenance. So paalala mo sa kanila para hindi umabot dun sa sira. Kasi yung iba, karamihan, sira na talaga bago nila ganda rin. Hindi na nila inano yung maintenance. Kumbaga, yung preventive maintenance, hindi na nasusunod yun. Yung hindi na nila pinapacheck up sa workshop yung auto. Bahala ka dyan, pagtakbo, pagkasira. Tapos, doon na lang nila gagawin. Pagkalaan namin sila, ma'am or sir, pwedeng check up natin yung auto na kasi medyo matagal na. Yun yung ko sa kanila, kung concern ka sa auto. Hindi mo pabayaan na, kote, malaking trabaho, malaking pera. Yun na. Kaya mo hindi, pag nasira yan, gagawin naman natin yan, babayaran yun na. Hindi ganon. So bibigyan mo sila ng ang kliyente, bibigyan mo sila ng na para mapag-ingatan din nila yung kanilang sasakyan. Ganun. So next question po, how can establish a long-term supplier partnership benefits our organization in terms of cost saving, quality improvement, and innovation? Parang, paano niyo po ma-establish yung long-term relationship niyo po dun sa customers mo? So po dito ng cost saving, yung matitipid po sila, tsaka yung quality po ng product. So yun, ito yan. Ang parts natin, mayroong counterfeit, di ba? Mayroong original, may mga OEM. So, i-suggest mo sa kanila. Ito yung parts na makatipid ka, pero ito ang magiging performance yan o hindi o yung warranty o yung hindi ganoon ka yun dahil unang-una yung substandard yung parts eh. So, but paalam mo sa kanila na itong parts na binigay mo o kinabit mo, ito lang ang quality niya. So kung binili nila yung original, mag-expect sila mas mataas. So ganun yun. So next question po, how would you handle a situation where a supplier were constantly late with deliveries? Yung mga nangyayari yun. Yung date ng mismo ng auto, expected mo na ganito, hindi umabot, yun yung kliyente, kailangan ganito. So, kailangan mo may alternate na hindi ka asa doon sa isang supplier na. So, ganito, sir, nag-usap tayo. Refund ko yan, pupunta ko sa iba, maghahanap ka, may lagi kang tinignan na hindi lang yan ang bibilhan mo or mayroon ka ibang may second choice talaga, may option ka na pag hindi in-order to, maghanap ko sa iba. Gagawa mo na ng paraan, ito pa lang in-order mo na, pero parang kagilid, muna? Tumingin ka na agad sa iba. If ever na magkaroon ng problema dun sa order mo, may other option. May other option ka na pwede mo di ba? Iyan dun sa parts mo. Maraming pwede gawin pagpipilian. The next question po, why is it important to have a long-term commitment to the supplier relationship? Parang, ano po yung bakit importante na magkaroon po ng long-term commitment dun sa mga suppliers po na nag-deliver po sa inyo? Pero sa akin, hindi nangyari yun eh. Kumbaga, ako kasi, minsan lang yun. Pero ako, binabayaran ko na agad. Hanggat maaari, kayang bayaran ng kliyente, bayaran. Kasi minsan, nagiging problema pagka may problema naman yung parts, hingi ka ng sa kanila ng warranty. Pero hanggat maaari, hindi ako madalang yung mas maganda, bayaran mo agad para wala natindihin. So, na po tayo? Next topic na po tayo. ISO certification naman po ito. How does a company become ISO certified? How does a company become a ISO certified? Paano po kayo naging
But how does a company became ISO certified? Paano po ba nagkaroon ng, I mean, nakaregister na po ba sa ISO yung... Oo, may ano tayo, may ATI tayo, may mga permits tayo. So kailangan may register. So sumunod tayo sa lahat. So next question po, what is the advantage of ISO certification to the company? Unang-una, trust ng ng client. So alam nila na ikaw ay legit na hindi lang basta magawa ka. Nagbayad ka rin naman ng tax sa government. So yun. So isa yung trust ng client. Tapos siyempre sa gobyerno, unang-una pag may mga gagawin, meron kang kasi government ko may legal sila ng So next question po, does company improve the quality of product or service after the ISO certification? So Does the company improve quality of product and service after the ISO certification? Or parang nag-improve po ba yung quality ng gawa nung nagkaroon po ng certificate or ganun pa rin sa dati? So certificate at mas may husay ka nga dapat pag wala kang certificate. Siyempre, minsan pagka may certificate ka, parang parang hindi ka natatakot na pero dapat parehas lang. Para sa akin, pero pag wala kang certificate, mas husayan mo. Para at least, makita nila na kliyente mo mismo maging protection mo. Protector mo. Ibig sabihin, hindi. Ba't pag binoykot ka, hindi, ba't yung ayos naman, ganyan. Sila mismo. Pero yan, number one, mas maganda yung certificate. So next question po is ISO risky to the company? Hindi naman, hindi. O lahat naman Kung paano maging risky yan, ibig sabihin, magiging pabor pa nga sa kumpanya mo, bakit magiging risky? Mas maraming natatanggap na trabaho nga kasi pwede kang certified ka dun sa mga ibang pwede mong kunin yung mga company na malalaki. Yan. So next question po, how did you decide that your company to apply an ISO certification? Or paano po kayo nag-decide o kailan po kayo nag-decide na i-register po yung company sa ISO? Since umpisa? Siguro mga 1 year lang nang naitayo, tinanong namin na. So next topic na po tayo. So 5S tools of addressing the work effectiveness. So question number 1, is 5S work effectiveness used in your organization? Paano ba? I guess po sir, yung linis. Yung paglilinis ko lang. Linis po yung quality. Oo, number 1. Quality. Alam niyo naman, di ba? Yes sir. So, alam niyo naman. Ayaw natin ang magulo ang shop lagi. Mainit ulo ko lagi pag magulo ang paligid. Number 1. Sa totoo lang. Pag magulo ang paligid mo, masakit sa ulo yung number 1. Do you think 5S is important in establishment? Oo. Napaka-importante. Paano? Magtatrabaho ka ba ng trabaho lang na walang linis o walang ganun din yan. Ang magiging parang mo tingin ng kliyente mo kapag ganun ka sa sarili mo sa paligid mo. Sa trabaho mo ganun din yun. Pag-reflect yung sarili mo, di mo nalinis tapos yung sabihin mo, sasakyan ko gawin mo. Hindi So, number 1, magre-reflect yung trabaho mo, cleanliness ng mo, paligid mo, yung surrounding mo kailangan malinis. Yung trabaho mo. Tipo, how does 5S improve safety? Siyempre, malalaman mo alam mo yung inaapakan mo. Di ba? Kung sobrang kalat gulo ng paligid mo, hindi mo alam na na pala yun, trap na pala dun. So, madidisgrasya ka. So, malinis, alam mo yung hakapangan mo, alam mo yung paligid mo. Number 1, safety, saka ayun nga, number 1, safety. Hindi ka sa area na lalo pag madilim. Madumi pumano pala dun, magulo pala, napaka mo na pala yung hindi dapat napakan dun. Next question po. Does 5S occasionally have a negative impact on your business or establishment? Wala ako nakikita.
So next question po. So what are the benefits of 5S po? Sa tingin niyo, ano po yung mga benefits niya sa workplace natin? Kung nasa kliyente, impressive yung dating nun. Yung pag ano nila, oh, okay ito, ayos yung salubog, malinis. So, kaya sa kliyente, di ba? Number one. Tapos, yun nga, sabi ko nga sa'yo kanina, reflection ng trabaho mo. Sa sarili mo. So next question po, does 5S serve its purpose for your business or establishment? Sa tingin niyo po? Hindi lang yun. Sa sarili mo, hindi porque sa business lang eh. Sa lahat ng bagay. Ganun dapat. Ganun ang bagay. Di ba? So last last topic na po tayo. So question number 1 po, how can you maintain the trust and loyalty of your customers? Oo. Ano nila. So yun nga. Gawin mo pinakamabuti mong trabaho sa kanila. Aming honest. Number one. So next question po, how positively does customer satisfaction experience on a company credibility? Paano po nila na sasabi positively na nasa-satisfied po sila sa experience visiting nila sa company? Dapat masalamat sila. So, pagkatapos mong gawin, sir, thank you sir. O, buti na lang, nandiyan kayo. Nakita niyo yung problema na sa so, yun. Mostly yung nagiging feedback. So next question po, do you prefer quality over quantity or quantity over quality? Quality ako. Quality number one. So next question po, what is the importance of customers' feedback and complaints in providing quality customer service? So, ano po, para sa inyo po ba, importante po ba yung feedback ng mga... Oo, yung negative and positive, maganda yan. So, para ma-improve mo yung, yung mga difficulties mo. So, para ano mo sa sarili mo na, ay, kasunod, pag-iihin na namin yung lang trabaho kasi nagkaroon ng failure dun sa ginawa nila. So, yung negative, huwag mong gawing sa kanila, huwag mo silang awayin na awayin mo na. Hindi, bahala kayo, di maraming bahala kayo, gusto niyo, hindi. Mo yung kanilang natanggapin mo. So next question po, which methods does your company use to reflect important factors in customer satisfaction while understanding the needs of the customer? Parang ano po yung mga methods po na ginagamit nyo para sa company nyo na nag-reflect ng important factors sa mga customers and kung paano nyo po nasusupply yung mga needs nila? So number one dyan yung tools, equipment. So siyempre yung mga auto nila, mga modelo na ngayon. So one-stop shop, yung at least one-stop shop. Andun lahat para lahat ng kailangan nila tulad ng repair, painting. So kailangan ikarwas mo na. After mo gawin, ikarwas mo, yun. Libre naman, hindi naman na So last question na po tayo. What would you choose, for instance, if the price of the particular ingredients increases? Would you keep the quality the same while raising the price, or would you keep the price but reduce the quality? So ganito, yung quality kailangan mong i-maintain. So mag-usap kayo ngayon sa price, siyempre kung company mo naman matalo na dala ng siyempre kung yung naging expensive yung parts mo, hindi mo naman pwedeng halimbawa maghanap pa na ngayon ng murahin. Yung quality niya naman ang masisira ngayon. So magiging sa kliyente yun na oo, ito pa rin yung singil mo, ang problema lang nagkaroon ng problema dun sa parts mo, yung quality na ng trabaho na apektuhan. So dapat i-suggest mo sa kanila na ma'am o sir, medyo ito kasi ng parts na alam mo naman hindi naman na naka-permanent ang mga natin. So yan up and down. So sabihin mo sa kanila yung improvement at saka yung mag-a-add ka ng
price, yung naging ibang ano na, yung iba nagbago, yung mga charges na nagbago, hindi ano sa kanila. Sasabihin sa kanila. Bakit nagkaganon? So yun. So, yun sir. Bali, okay na po yung questions. Thank you po sa oras niyo po ngayong umaga. Okay. At sana po sa mga susunod is magkaroon pa po ulit tayo ng mga Sige. Hello? Hello?